Sa harap ng ATM, ang oras ay humihinto. Ang mga segundong iyon ng mga mekanikal na ugong ay tila mga siglo, lalo na kapag may 10 tao na naghihintay sa likuran mo. Ngunit sa likod ng plastik ay walang mahika. Mayroong isang bunker ng impormasyon na nagsasagawa ng isang koreografiya ng kriptografiya at purong pisika. Sa mga milisegundo, ang mga sensor na optical ay tinitimbang ang bawat bilyete upang maiwasan ang mga sakunang pagkakamali. Ngayon ay binubuksan namin ang nakabalat kayong kahon upang ihayag sa iyo ang mga algoritmo at ang inhinyertsya ng katumpakan na nagpapasya na hindi kailanman nabibigo ng eksakto kung anong kombinasyon ng mga bilyete ang darating sa iyong mga kamay. Ang unang lihim, ang card na nagsasalita. Ang lahat ay nagsisimula sa napakasimpleng kilos na yon, ang pagpasok ng card. Para sa iyo, ito ay isang mechanical na paggalaw. Para sa ATM, ito ang simula ng isang interogasyon ng mataas na seguridad. Ang piraso ng plastik na yon ay hindi lamang isang pagkakakilanlan. Ito ay isang digital na susi na naglalaman ng naka-encrypt na impormasyon at, sa maraming pagkakataon, isang maliit na computer sa maliit na anyo. Sa loob ng mga dekada, ang mga card ay gumagamit ng isang bandang magnetiko sa likurang bahagi. Isang itim na tape na nag-iimbak ng mga permanenteng datos. Ang numero ng iyong account, ang iyong pangalan, ang petsa ng pag-expire. Ang problema ay ang mga datos na yon ay estatiko. Laging pareho. Ang isang magnanakaw na may isang reader ay maaring kopyahin ang mga ito sa isang peking card at gumawa ng mga pagbili na tila ikaw. Ito ang pandaraya ng skimmer, isang patuloy na banta. Kaya naman, ang karamihan sa mga card na yon ay may dala na mas makapangyarihan, ang chip EMV. Ang maliit na gintong plaka na nakikita mo sa harap ay hindi lamang isang simpleng imbakan. Ito ay isang microprosesador sa maliit na anyo. Isang otak na kasing laki ng kuko na hindi kayang ihayag ang iyong mga lihim na datos. Kapag ipinasok mo ang card na may chip, ang ATM, at ang maliit na processor na yon, ay magsisimula ng isang sayaw na kriptograpiko. Ang ATM ay magbibigay ng hamon, isang random na numero na nabuo sa sandali ngayon. Kukunin ng chip ang numero ngayon. Pagsasamahin ito sa isang lihim na susi na nakatatak sa loob nito. At kailanman, sa anumang sitwasyon, ay hindi lalabas doon. At gagawa ng isang natatanging digital na lagda. Ang lagda ngayon ay balido lamang para sa transaksyon ngayon, sa sandali ngayon, sa ATM na yon. Kung maharang ng isang kriminal ang komunikasyon, ang tangi makukuha niya ay isang code na hindi na magagamit muli kailanman. Para itong ang card at ang ATM ay nag-uusap sa isang wika na nagbabago sa bawat salita. Kaya naman pinatay ng chip ang pandarayang harap-harapan. Hindi dahil imposibleng kopyahin, kundi dahil ang nakopya ay hindi na nagsisilbi. Ang tanong ng 2 segundo, may pera ba? Ngayon ang ATM ay alam na ang card ay tunay at ikaw ang lehitimong may-ari. Ngunit hindi ito nangangahulugan na bibigyan ka nito ng pera. Kailangan itong sagutin ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Mayroon ka bang pondo? Dito ay may nangyayaring bagay na maraming tao ang nagkakamali ng pag-unawa. Hindi alam ng ATM kung gaano karaming pera ang mayroon ka sa bangko. Hindi nito iniimbak ang impormasyong iyon. Wala itong direktang access sa iyong balanse. Siya ay isa lamang mensahero. Ang ginagawa niya ay sumulat ng isang naka-encrypt na mensahe na naglalaman ng numero ng iyong account, ang halagang hiniling mo,
at isang natatanging pagkakakilanlan ng makina. Ang mensaheng iyon ay naglalakbay sa isang pribadong virtual na network o mga dedikadong linya. Kung minsan ay gumagamit ng mga protocol ng komunikasyon na nagmula pa sa mga taong 80, ngunit pinatibay ng mga layer ng modernong enkripsyon. Hindi ito naglalakbay sa bukas na pampublikong internet, kundi sa mga ligtas na lagusan na nag-uugnay sa mga prosesor ng pagbabayad. Ang mensahe ay darating sa isang malaking sentral na computer o sa isang ulap ng mga server na pagmamay-ari ng entidad na nagpoproseso ng mga transaksyon ng iyong bangko. Doon ay isinasagawa ang dalawang nakamamatay na beripikasyon. Una, mayroon bang sapat na balanse? Pangalawa, nalampasan mo ba ang iyong pang-araw-araw na limitasyon sa pag-withdraw? Kung ang sagot sa dalawa ay oo, ang sistema ay hindi lamang nagsasabing autorisado. Nagsasagawa ito ng isang critical na operasyon. Hinaharangan ang mga pondo. Sa sandaling iyon, itinatalaga ng bangko ang halagang iyon mula sa iyong account. Pinapatigil ito. Inirereserba ito ng eksklusibo para sa transaksyon ito. Ang pera ay sa iyo pa rin, ngunit hindi mo na ito maaring gastusin sa ibang lugar. Ito ay isang formal na pangako ng bangko na babayaran ang halagang iyon sa may-ari ng tiket na bubuin ng ATM. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng average na 2 segundo. Sa panahong iyon, ang mensahe ay naglakbay na ng daan-daan o libu-libong kilometro na decrypt, na verify, na authorize, at bumalik na sa ATM na may code ng pag-aproba. Ang maliit na berdeng ilaw na nakikita mo sa screen ay hindi lamang isang oo. Ito ay isang hindi na mababawing digital na kontrata. Ang dilema ng algoritmo. Anong mga bilyete ang ibibigay ko sa iyo? Dumating na ang otorisasyon. Ang bangko ay nagsabi ng oo. Ngayon, ang ATM ay may problema. Isang problemang matematiko at logistiko na dapat nitong lutasin sa loob ng isang bahagi ng segundo. Mayroon itong pera, ngunit hindi sa anumang paraan. Sa loob ng metalikong tiyan nito, na nakaayos sa mga independenteng bandeha, mayroong isang limitado at nagbabagong inventaryo ng mga bilyete. Sa isang bandeha ay may mga bilyete ng 20. Sa iba naman ay 50. Marahil sa pangatlo ay 10 o 100. Humiling ka halimbawa ng 80 euro. Paano niya ito ibibigay? Ang pinakahalatang solusyon ay bigyan ka ng 4 na bilyete ng 20. Ngunit hindi laging ganoon. At hindi laging iyon ang pinakamahusay na opsyon. Ang software sa loob ng ATM, isang maliit na sistemang eksperto, ay nagsasagawa ng isang algoritmo ng dispensasyon. Ang algoritmong ito ay nagsusuri ng ilang mga salik sa loob ng mga milisegundo. Ang una ay ang pagkakaroon. Kung ang bandeha ng mga 20 ay halos wala na at ang makina ay nakatanggap ng babala na ang pagpuno ay hindi darating hanggang bukas, susubukan ng algoritmo na itabi ang mga bilyeteng iyon. Sa halip na 4 na 20, maaari ka nitong bigyan ng isang bilyete ng 50 at 3 ng 10 kung mayroon. O kahit pa, sa ilang mga advanced na modelo, 2 bilyete ng 50 at ibalik sa iyo ang 20 euro na cash na idineposito mo noon, bagaman iyon ay isang mas komplikadong function na. Ang pangalawa ay ang pag-ikot ng inventaryo. Ang mga bandeha ay may mga sensor na nakakakita kung gaano nakatagal ang bawat lote ng mga bilyete. Upang maiwasan na masira ang papel dahil sa matagal na pagkakastock at pagkakapressure, ang ilang mga ATM ay sumusubok na gastusin ng patas ang lahat ng mga bandeha.
Ito ay isang prinsipyo ng pagpapanatiling pang-iwas. Ang pera na gumagalaw ay hindi nasisira. Ang pangatlong salik na mas banayad ay ang gawi ng mga gumagamit. Sa mga oras ng maraming tao, kapag ang mga tao ay nagwi-withdraw ng maliliit na halaga para sa pang-araw-araw na gastos, maaring unahin ng ATM ang mga bilyete na may mababang denominasyon upang pabilisin ang mga pila at maiwasan na umalis ka na may dalang bilyete na 50 na pagkatapos ay wala nang makakapagsukli sa iyo. Hindi ito artificial intelligence sa kahulugan ng pag-aaral, kundi luhikang nakaprograma batay sa mga historical na pattern ng mismong makina. Sa sandaling iyon, nagpasya ang ATM. 4 na bilyete ng 20 o isa ng 50 at 3 ng 10 o anumang iba pang kombinasyon na itinuturing ng panloob na algoritmo nito na pinakamainam. Hindi ito isang random na desisyon. Ito ay isang estratehikong desisyon upang i-maximize ang haba ng buhay ng makina at ang availability ng serbisyo. At ang lahat ng ito ay nangyayari habang ikaw ay nakatingin pa rin sa screen, naghihintay na magsimula ang mechanical na ingay. Ngunit mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng digital na desisyon at ang pisikal na paghahatid. Ang algoritmo ay nagsabi ng 4 na bilyete ng 20. Na yon ay darating ang tunay na pagsubok. Gawing ang utos na iyon na isang pulso lamang ng kuryente sa isang circuit sa isang tumpak na mechanical na paggalaw. Kumuha ng 4 na piraso ng papel mula sa isang tumpok ng daan-daan, sinisigurado na hindi lalabas ang 2 magkadikit o isa na sira o isa na peke. I-verify na ang bawat isa ay eksaktong kung ano ang sinasabi nito. Bilangin muli ang mga ito para masiguro. Ipunin ang mga ito sa isang maayos na tumpok at itulak ang mga ito patungo sa metalikong bandeha na bumubukas sa iyo. Ang lahat ng ito sa loob ng mas maikling oras kaysa sa oras na kailangan mo upang huminga ng malalim. Ang hangganang iyon sa pagitan ng digital na mundo at ang pisikal na mundo ay ang pinakamapanganib na zone para sa anumang makina. At doon, sa teritoryong iyon ng mga rodilyo, mga sensor at mga motor na paitaas-paitaas, kung saan ang ATM ay itinataya ang dahilan ng kanyang pagiral. Dahil walang silbi ang pinakaligtas na otorisasyon sa bangko sa mundo, kung sa huli ay magbabara ang mga bilyete. Ang hukbo ng mga bandeha, ang imbakan ng papel na may halaga. Ang utos ay naibigay na. Ang algoritmo ay nagpasya sa eksaktong kombinasyon. Ngayon, sa kailaliman ng ATM, nagsisimula ang paggalaw. Ngunit ang makikita mo ay hindi isang magulong drawer kung saan ang mga bilyete ay nakahinga ng nakasalansan ng walang kontrol. Ito ay isang hierarchical na sistema ng imbakan, isang patayong kuta na idinisenyo ng may halos sakiting obsesyon sa katumpakan. Sa loob, makakahanap ka ng ilang independenteng metalikong bandeha na nakasalansan tulad ng mga palapag ng isang gusali sa maliit na anyo. Ang bawat bandeha ay nakatuon lamang para sa isang denominasyon. Ang bandeha, isa para sa mga bilyete ng 20. Ang bandeha 2 para sa mga bilyete ng 50. Ang bandeha 3 para sa mga bilyete ng 10. Hindi sila naghahalo. Kailanman, ito ay isang ganap na segregasyon dahil ang anumang pagkakamali sa paunang yugtong ito ay magiging sakuna para sa susunod na pagbibilang. Ang bawat bandeha ay hindi lamang isang simpleng pasibong lalagyan. Ito ay isang aktibong module na may sarili nitong tagapagpakain, sarili nitong mga rodilyo at, sa mga advanced na modelo,
sarili nitong mga sensor ng antas. Kapag ang tekniko ng kumpanyang blindado ay nagkakarga sa makina, hindi niya itinatapon ang mga bilyete ng random. Inilalagay niya ang mga ito sa mga tumpok na perpektong nakahanay. Nakaharap ang lahat sa parehong direksyon, na ang mukha ng bayani ay nakatingin sa harap. Ang obsesyong ito sa oryentasyon ay hindi para sa estetika. Ang mga sensor na optical na mag-iinspeksyon sa bawat bilyete pagkatapos ay nakakalibrate upang basahin ang mga patoy ng tinta at mga watermark sa mga partikular na posisyon. Ang isang bilyete na pabaliktad o pakanan ay, para sa ATM, halos parang isang peking bilyete. Hindi mababasa at, sa makatuwid, tinatanggihan. Bukod dito, ang presyon ay critical. Ang isang spring o isang piston ay naglalapat ng patuloy na puwersa sa tumpok ng mga bilyete, na itinutulak ang mga ito patungo sa mekanismo ng pagkuha. Kung ang presyon ay masyadong mababa, ang tagapagpakain ay hindi makakahalap ng resistensya at maaring mabigo sa pagkuha ng bilyete. Kung ito ay masyadong mataas, ang mga bilyete ay mananatiling sobrang compressed na mabdidikit-dikit sila na ikokondena ang operasyon. Ito ay isang maselang balanse, isang dialogo sa pagitan ng lakas ng spring at ang alitan ng papel, na nakakalibrate upang gumana sa mga bagong bilyete, lumang bilyete, kulubot na mga bilyete, at maging sa mga bilyeteng bahagyang basa. Hindi alam ng ATM kung ano ang kalagayan ng iyong pera. Alam lamang nito na dapat itong umangkop sa lahat. Ang sayaw ng pagbunot. Mga rodilyo, mga ventosa, at ang takot sa mga nagdidikit. Dumating na ang pinaka-critical na sandali ng buong operasyon. Ang bandeha ng mga bilyete ng 20 ay nakatanggap ng utos. Kailangan itong maghatid ng 4 na unit. Tahimik na gumagana ang isang maliit na motor na paitaas-paitaas. Isang rodilyo ng goma na may texture na idinisenyo upang i-maximize ang pagkakahawak nang hindi sinisira ang hibla ng papel ay bumababa sa tumpok. Sa ilang mga modelo, sa halip na isang rodilyo, mayroong isang ventosa ng suksyon na dumidikit sa itaas na bilyete at itinataas ito ng may tumpak na paggalaw. Tulad ng isang hinlalaki na nagtatanggal ng isang pahina mula sa isang pad. Ito ang sandali ng pakikipag-ugnayan. Ang bilyete ay nagsisimula sa kanyang paglalakbay. Ito ay hinihila palabas ng bandeha at ipinapasok sa isang makitid na kanal. Isang track ng mga rodilyo na gagabay dito sa pamamagitan ng makina. Tila simple ito, ngunit nagtatago ito ng isang napakahirap na problema. Ang mga bilyete ay hindi mahuhulaan. Ang mga ito ay papel. Nagkukulukulubot ang mga ito, tumitiklop, nag-iipon ng static, at, higit sa lahat, nagdidikit-dikit. Ang 2 bilyeteng nagdidikit ay ang pampublikong kaaway numero 1 ng ATM. Kung ang rodilyo ay sumipsip ng 2 ng sabay, ang sistema ay bibilangin ng 1 kapag sa katotohanan ay mayroong 2 o kabaligtaran. Ang resulta ay isang error sa inventaryo na maaari magdulot ng isang serye ng mga pagkakamali. Kaya naman, kaagad pagkatapos ng pagkuha, ang nag-iisang bilyete o ang nagkasalang pares ay dadaan sa isang harang ng mga sensor. Ang ilang mga ATM ay gumagamit ng mga sensor na ultrasiko. Naglalabas sila ng isang high-frequency wave na tumatago sa papel. Ang isang bilyete ay nagbubunga lamang ng isang tunog na lagda. Ang 2 bilyeteng nagdidikit ay nagbubunga ng isa pa na masiksik na agad na kinikilala ng sensor. Ang ibang mga sistema ay gumagamit ng mga sensor ng kapal, mga mechanical na panalat na napakasensitibo na sumusukat sa kapal ng papel na may katumpakan ng mga micra. Kung makita nila na ang bilyete ay mas makapal kaysa sa nararapat, i-activate nila ang alarma. Kapag nangyari ito, hindi hihinto ang ATM. Nagsasagawa ito ng isang protocol ng pagwawasto. Ang pares ng mga bilyeteng nagdidikit
ay inililihis sa isang alternatibong daan, isang maliit na karusel na naghihiwalay sa kanila at ibinabalik ang labis sa bandeha. Pagkatapos, muli nitong susubukan ang pagkuha. Ang sobrang ingay na yon na minsan mong naririnig, ang maliit na mechanical na pagkautal na yon, ay ang ATM na nagsasabing, paumanhin, pahintulot, susubukan ko itong muli. Ito ay isang sistemang idinisenyo upang mabigo na may kagandahang asal at iwasto ang sarili habang tumatagal. Ang matang nakakakita sa lahat, mga sensor, ink na fantasya, at mga bilyeteng iniluwa. Ang bilyete ay nakapasa sa pagsubok ng kapal. Ngayon ay papasok na ito sa zone ng visual na inspeksyon. Hindi sapat na ito ay isang bilyete. Kailangang ito ang tamang bilyete at bukod pa rito, isang tunay na bilyete. Isang serye ng mga optical at infrared na sensor ang nagsusuri dito sa loob ng mga milisegundo. Una, sinusukat nila ang mga sukat nito. Ang isang bilyete na €50 ay hindi kapareho ng laki ng isang 20. Kung ang mga sukat ay hindi tumutugma sa mga parameter na nakaimbak sa memorya ng ATM, ang bilyete ay minamarkahan bilang kahina-hinala. Pagkatapos, ang mga infrared na sensor ay magsisimulang gumana. Ang seguridad na tinta ng mga modernong bilyete ay may mga natatanging katangian sa ilalim ng infrared na ilaw. Ito ay nagre-reflect, sumishipsip o nagpapadala ng radiation sa mga partikular na paraan na hindi magagaya ng karaniwang papel. Ang ATM ay nililiwanagan ng bilyete ng mga infrared diode at binabasa ang pattern ng reflectance. Ito ay parang isang spectral na fingerprint. Sinusuri din ang mga watermark, ang mga nakabaon na sinulid ng seguridad at sa mga pinaka-advanced na modelo, maging ang mga bahagi ng nakaimprentang imahe. Ang lahat ng ito ay nangyayari habang ang bilyete ay gumagalaw pa, naglalakbay sa bilis na ilang sentimetro bawat segundo. Ito ay isang forensic na inspeksyon sa mataas na bilis. At paano kung ang bilyete ay hindi nakapasa sa pagsubok? Kung ito ay masyadong sira, may dumi, o kung ang mga sensor ay nakakita ng mga anomalya na nagpapahiwatig ng palsipikasyon? Hindi nakikipagsapalaran ang ATM. Hindi niya ito ibibigay sa iyo. Hindi niya ito ibabalik sa bandeha upang hindi madumihan ang inventaryo. I-activate niya ang isang mechanical na paglihis at ang kahina-hinalang bilyete ay itutulak patungo sa isang espesyal na kompartimento. Isang maliit na purgatorio ng cash na kilala bilang bandeha ng pagtanggi. Doon ay naiipon ang mga bilyete na hinusgahan ng makina na hindi karapat-dapat na umikot. Sa katapusan ng araw, kukunin ng isang tekniko ang ATM. Kukunin ang kompartimentong iyon at magpapasya kung ang mga bilyete ay maaring ibalik o dapat sirain. Ang makina naman ay hindi hihinto. Kukuha ito ng isa pang bilyete mula sa bandeha upang palitan ang iniluwa at ipagpapatuloy ang kanyang pagbibilang. Ang sandaling katotohanan, ang kalasag ng pera at ang memoryang hindi nagkakamali. Nakuha na inspeksyon at nabilang na ng ATM ang 4 na bilyete ng 20. Ang lahat ay nakapasa sa mga pagsubok. Ngayon ay dapat na silang ihatid. Ngunit hindi lang sila basta-basta mahuhulog sa isang butas tulad ng mga barya sa isang arcade machine. Maingat silang dinadala hanggang sa isang bandeha ng paglabas. Isang metalikong kalasag na nananatiling saradong mahigpit hanggang sa eksaktong sandali ng paghahatid. Ang kalasag na ito ay hindi lamang isang pisikal na proteksyon. Ito ay bahagi ng sistema ng traceability. Bago pa bumukas, ang makina ay nagsasagawa ng isang dobleng beripikasyon. Ang mga sensor sa pasukan ng bandeha ay nagkukumpirma na ang mga bilyete ay dumating na
at maayos na nakatumpok. Inihahambing ng software ang dami ng mga bilyete na dapat nandoon sa dami na nakikita ng mga sensor. Kung may pagkakaiba, ang transaksyon ay kakansilahin sa huling sandali at ang sistema ay magtatala ng isang alarma. Sa mga high-end na ATM, lalo na ang mga matatagpuan sa mga lugar na may mataas na panganib o sa mga kasino, ang prosesong ito ay humigit pa ng isang hakbang. Isang panloob na kamera na hindi nakikita ng gumagamit ang kumukuha ng larawan ng bawat bilyete bago ihatid. Ang mga advanced optical recognition system ay nagbabasa at nagtatala ng mga serial number. Oo, ang ATM ay maaring malaman ng eksakto kung anong bilyete ng 20 euro na kinikilala ng kanyang natatanging code ang ibinigay sa iyo. Kung ang bilyeteng iyon ay lumitaw pagkatapos sa isang pagnanakaw o sa isang ransom, ang mga awtoridad ay mayroong dokumentaryong ebidensya na ito ay dumaan sa iyong mga kamay o sa mga kamay ng isang tao sa makinang iyon, sa petsang iyon at sa oras na iyon. Kapag ipinasok mo ang iyong kamay at kinuha ang pera, hindi ipinapalagay ng ATM na nakuha mo na ito. Kinukumpirma niya ito. Ang mga sensor ng infrared na ilaw sa dingding ng bandeha ay nakakakita sa pagkagambala ng beam kapag ang iyong kamay ay pumasok. At pagkatapos ay nakikita ang paglabas nito. Kung dumaan ng ilang segundo at ang pera ay nandoon pa rin, ipinapalagay ng ATM na hindi mo ito kinuha. Pagkatapos, i-activate niya ang isang mekanismo ng pagbabalik. Ang mga bilyete ay muling sisipsipin patungo sa loob at idedeposito sa isang bandeha ng retensyon. At ang transaksyon ay automatikong mawawalan ng bisa na ibabalik ang pera sa iyong account. Ito ay isang sistemang idinisenyo upang protektahan ka mula sa iyong sarili at mula sa mga kapabayaan. Ang siklo ng buhay, mga blindado, mga pagkarga, at ang panaginip ng ATM. Ngunit walang ATM ang isang isla. Kahit gaano pa ito ka-sophisticated, ang kanyang pag-iral ay nakasalalay sa isang siklo ng buhay na hindi nakikita na nangyayari kapag hindi ka nakatingin. Sa madaling panahon, ang mga bandeha ay mauubusan. Ang software na patuloy na nagmumonitor sa timbang at ang bilang ng mga natitirang bilyete ay tatawid sa isang critical na threshold. Automatikong bumubuo ito ng isang babala ng telemetrya at ipinapadala ito sa pamamagitan ng network sa control center ng bangko o ng kumpanya ng paghahatid ng mga mahahalagang bagay. Ang mensahe ay maikli, ngunit tumpak. ATM numero ganon, bandeha 2, denominasyong 20 euro, critical na antas. Inirerekomenda ang pag-reload sa loob ng mas mababa sa 24 na oras. Pagkatapos ay darating sila. Ang mga lalaki at babae ng transportasyong blindado. Isang armored furgon ang humihinto sa harap ng ATM. Gamit ang mga protocol ng matinding seguridad, binubuksan nila ang likurang console, hindi ang iyong ginagamit. Ina-access nila ang puso ng makina. Kinukuha nila ang mga bandeha na walang laman o halos walang laman at pinapalitan ng mga ito ng mga bago na kargado sa isang armored chamber na may mga bilyeteng binilang isa-isa, sertipikado at selyado. Ngunit hindi ito isang simpleng palitan ng mga drawer. Ang tekniko ay dapat na muling i-calibrate ang sistema. Ipinapasok niya sa software ang eksaktong bilang ng mga bilyete na inilagay niya sa bawat bandeha. Minsan, kailangan pa niyang turuan ang makina kung paano ang mga bagong bilyete kung nagkaroon ng muling pagdidisenyo ng pera sa pamamagitan ng pagpasa ng isang sample sa mga sensor upang matutunan nito ang kanyang optical at infrared na lagda. Ang ATM na noong 1 minuto ay naghihingalo na sa huling reserba nito ng cash ay muling nabubuhay. Ang inventory nito ay updated, ang mga sensor nito ay nakakalibrate, ang mga motor nito ay handa na. Maghihintay siya ng may pasensya na may isa pang gumagamit sa isang lugar sa lungsod
na magpasok ng card at humiling nang hindi nalalaman na ang sayaw ay magsimulang muli. Sa susunod na makarinig ka ng mga ritmikong click na iyon at ang metalikong ugong sa likod ng nailawan na screen, huminto ka sandali. Huwag lamang makinig sa ingay. Makinig sa isang simponya. Makinig sa kriptografiya na nakikipag-ayos sa isang chip na kasing laki ng kuko. Makinig sa algoritmo na nagpapasya sa loob ng mga milisegundo sa pinakamainam na estratehiya para gastusin ang kanyang inventaryo. Makinig sa mga rodilyo ng goma na humahaplos sa papel, ang mga infrared sensor na nagbibigay liwanag sa ink na fantasya, at ang metalikong kalasag na bumubukas upang ihatid sa iyo nang may tumpak na katumpakan ang eksaktong hiningi mo.